Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko, bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Alona, pinsan, lumaban ka, please. Please. Nasaan ang pasyente? Sandra? Sinong... Franz? Ako nga. Ano nangyari kay Alona? Nabaril siya dahil sa pagliligtas sa inyong anak. Ay! Aling Chari! Manang! Dali! Dali kayo! Ludi? Bakit? May tawag na ba? Ano nangyari? Ludi, sumagot ka. Pinagmamadali mo kami. Opo, may tawag na si Besh. Nailigtas na nila si Nika. Salamat po, Diyos ko. Buhay ang anak ko. Teka, kaya lang, nasa ospital sila. Ano? Ospital? Bakit sila nasa ospital? Binaril ni Amador si Alona. At si Amador naman, binaril ng mga pulis. Diyos ko. Sandra, kumusta si Alona? Tito, sa dibdib siya tinamaan. Oh, Diyos ko. Kaya kailangan siyang operahan. Ang anak ko, hindi pa nga natatagalan ng maospital. Ngayon narito uli. At uoperahan. Mas mapanganib daw ang lagay niya ngayon, Tito. Sabi ni Franz. Franz? Yes, Tito. Si Franz, the first boyfriend ni Alona. Ang doktor niya. Alona, lumaban ka. Para sa akin. Sa amin ang ating anak. Ipakiusap mo sa Diyos na pahiramin ka pa ng buhay. Kailangan ka namin ng anak natin. Nurse, we'll start now. Nika, Tana, narito ka na sa ospital. Ligtas ka na. Takot na takot ako, Racer. May baril si Amador. At may baril din si... Ang mami ko. Nabaril ng mga pulis si Amador. Matapos nang mabaril ang mami mo. Racer, sana pala sinunod kita. Hindi sana lalong naging magulo. Kanina, tinatawag ka ni Amador, sabi ng doktor niya. Pero nakita naman nila na hindi mo pa kaya. Nanginginig ka sa takot eh. Bakit ako?
muling natawag. Gusto raw humingi ng tawad. Nika, wala na si Amador. Patay na siya. Mami ko. Kumusta na siya? Nika. Sumagot ka, Rister! Anong sabi ni Sandra? Maaari na ba ako magpunta ng hospital? Ay, opo, Aling Chari. Maayos na raw ang pakiramdam ni Mika. Kaya maaari na siyang tumanggap ng mga bisita. Ludi, gusto ko din sanang sumama. Ay, syempre naman po. Sige po, Manang. Mabuti nga na makita ni Mika na marami tayo nag-aalala sa kanya. Ay, wait. May sinabi nga pala si Beshi sa akin tungkol kay Alona. O ano? Kumusta na nga pala siya? Inooperahan daw. At ang doktor niya, Aling Chari, ay si Franz. Ang tunay na ama ni Mika, baby. Doktor na si Franz? Mika, anak. Sorry po. Mika. Tinalo po ako ng silakbo ng damdamin ko. Nagalit ako sa inyong lahat. Kaya matik na po ako napahamak. Si Alona. Siya nagbigay sa mga pulis ng address na kung saan ka maaaring makita. Sumama rin siya sa pagliligtas sa iyo. Kaya siyang nabaril. Alam ko po, Nay. Nakita ko po ang lahat. Kung paano niya ako sinikap na iligtas. Anak, sana naman kalimutan mo na lahat ng galit mo sa iyong ina. Dahil mahal ka niya. Mika. Kayo? Alam ko, galit ka pa rin sa akin. At maaring nadagdagan pa ang galit na yun dahil sa mga nalaman mong mga kasalanan ko. Patawarin mo ko, Mika. Dahil sa pagiging selfish ko, sa paghahangad na manatiling malinis ang aming pangalan, ginusto kong mawala ka noon. Ngayon, napakagulo nating lahat. Nang magsimula kitang hangaan, hindi ko namamalayan. Unti-unting nagbago ang ugali ko. Kaya pala napakagaang ng loob ko sa iyo. Dahil ikaw ang aking apo. Patawarin mo sana ako, Apo. Lolo. Lolo Narciso. Lolo. Franz, kumusta na ang pinsan ko? Franz, totoo nga. Ikaw ang doktor ni Alona. Oo, Sir Narciso. Nang umalis kami dito ng parents ko, sa Amerika na ako kumuha ng medicine. And after a few years, napagtatrabaho ko ron. Bumalik kami ni Mama dito para dito na ako manggamot. Iho,
Patawarin mo sana ako. Patawad sa pambubugbog at panlalait ko sa iyo. Maging sa mga magulang mo. Masakit ho nangyari. Pero may maganda rin namang ibinunga kahit papano. Dahil naging doktor ako. Kaya lang, napahamak naman ang aking mag-ina. Salamat na lang nakuha rin si Nika kay Amador. Nangyari yon dahil sa information ibinigay ni Alona. Lahat ng radio at TV station kayong pinag-uusapan. Maging sa social media. Hindi nakapagtataka. Kasi ang laking gulo ang nangyari sa pamilya namin, Lucinda. Mabuti nakarecover na si Nika sa naramdaman niyang trauma. Oo nga eh. At may isa pang magandang balita. Ha? Ano yun? Si Franz, nagbalik siya. Really? Yes. Doktor na siya ngayon. At siya ang gumagamot kay Alona. Oh my God! Mukhang may second chance pa pero kina Alona and Franz! Alona, ilang minuto na lang. Matatapos na ang taning naming oras para sa iyo. Please wake up. Ngayon mo pa ba ako iiwan? Kung kailan nagkaayos na kami ng dati mo. Wake up, Alona. Kailangan kita. Mahal kita. Si Alona. Nagkamali na siya. Oh, thank you, God. Thank you so much. Besh, saan ka galing? Oo nga, kanina pa kami dito ni Rudy. Ba't parang ang saya mo? Ludi, Jacinta, nakausap ko si Franz. Ano? Ano ang sabi niya? Nagising na raw ang pinsan ko. Ay, wow! Ibig sabihin, ligtas na siya! Oo. Tawagan natin si Tito Narciso para malaman na niya ang good news na to. Tama! Nika, anak, halika. Kumain na tayo. Inay, Paborito ba niluto namin ni Manang? parang wala pa akong ganang kumain. Abay, kailangan mo kumain, anak. Para sa ganon, magbalik ang sigla at lakas mo. Ay, may balita na po ba tungkol sa kalagayan ni Mami? Ay, hindi pa tumawag ang tita Sandra mo. Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Sandali, ah. Si Sandra. Sagutin niyo na po, Inay. Oh. Hello, Sandra. Oh, ano balita dyan? Talaga? Nagkamalay na si Alona? Maraming salamat sa iyo, Franz. Iniligtas mo ang aking anak. Ang Diyos po ang tunay na nagligtas sa kanya, tita. Kinasangkapan lang kami mga doktor. Sa kanya tayo dapat magpasalamat dahil dininig niya tayo. Oo nga. Muli niyang ibinigay sa atin si Alona. Pwede na ba na makita ko siya? Bukas pa ho. Kaya muna natin makapagpahinga siya. Naroon na ho siya sa kanyang private room. Franz,
Nakausap mo na ba ang aking apo? Hindi pa po. Itinuon kasi namin ang panahon namin kay Alona. Dahil nga masela ng naging lagay na. Pero ngayong ligtas na siya, susubukin ko namang makausap si Nika. Hayaan mo. Tutulungan kita. Mabait siyang bata, Franz. May kamali na pala si Ma'am Alona. Oo, yun ang balita ni tita sa amin. Kaya nga pupunta kami ni Inay sa ospital mamaya. Buti maaari na siyang makausap. Bukas pa raw, sabi ni tita. At handa ka na bang kausapin siya? Oo, Rister. Wala nang lahat. Nagsilakbo ng damdamin ko. Bawas na ang bigat ng kalooban ko. Salamat. Nakatitiyak na tayo ngayon na magiging maayos na ang lahat. Good morning, Miss Alona Madrigal. Good morning, Danny. I'm your doctor, Franz Gonzalez. Franz Gonzalez? Franz? Alona. Nakikita rin kita uli. After so many years. Huwag kang umiyak. Baka mapinat ka. Oh, I'm so happy. Sobrang saya ko kasi nagkita tayo. After so many years. At ikaw pala ang doktor ko. Actually, hindi pa ako gaano natatagalan dito. Sa stage talaga ako ng gamot. Oh, mabuti pala. Bumalik ka rito. Dahil hindi ako masaya doon. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat. Magpagaling ka kagad. Dahil hindi lang salamat ang hihingin ko sa'yo. Oo, saya-saya ko. Ligtas na sa pangarip si Alona. Nagkausap na bang mag-ina? Hindi pa. Pero naniniwala kami, Mama, na this time ay magkakaunawan na magmami. At may isa pang good news, Georgia. Wow! Ang dami namang good news. Ano ba yun? Natatandaan mo si Franz Gonzalez? Oo naman. O bakit? Ano bang tungkol sa kanya? Bumalik siya rito. Ha? Talaga? Ay, doktor na siya, Mama. Siya ang doktor ni Alona. Ay! Alam mo yung parang nangangamoy second chance. Ay, tama. Ay, kwento niyo pa agad sa akin, ha? Pag nagkabalikan na sila. May mga prutas akong dala, Alona. Oh, Gusto mo nitong apple? nakakahiya naman sa'yo. Doktor kita, hindi assistant. Ako, off-duty na ako. Kaya na ako nang nagbabantay sa'yo, eh. No? Baka magalit yung wife mo. Magselos. Wala akong asawa. Huh? Pero may mga naging girlfriend ako. Pero hindi seryoso. Ganon din ako. Maraming naging karelasyon, pero ang ending, hiwalayan din. At ikaw ang dahilan kaya wala akong seneryoso. Franz? I still love you, Alona. Oh, At gusto ko, kung magpapakasal ako,
Ikaw yon. Franz, Oh, bakit ka umiiyak? kasi pinaiyak mo ako sa tuwa. You mean, mahal mo pa rin ako? Kaya lang, marumi na ako. Pareho lang tayong may nakaraan. Narumihan. Pero hindi importante yon. Ang mahalaga, ang ngayon at ang bukas. Alona, mahal mo pa rin ba ako? Hindi kita mahal, Franz. Ha? Mahal na mahal. Hindi pa pala kayo nagkakausap ni Nika, Alona? Oh yes, Daddy. Hindi pa. Ang akala ko, nakausap mo na siya. Lagi siyang narito. At madalas ka rin niyang silipin. Yun nga lang, tulog ka. Baka hinihintay ka lang yan lumakas ng gusto, honey. Honey? Daddy, nagkakaunawaan ho kami. Oh. Uli ni Franz. Talaga? Natutuwa akong malaman niya. Salamat ho. Hindi na kayo tutol. Patawarin niyo sana ako, mga anak, sa mga masasamang nagawa ko sa inyo. No, unawaan na namin yun, Dad. Bata pa kami noon. Alona was 14 and I'm 18. At the time, nadala kami ng pagiging mapusok namin. Pero maling-mali ang hindi ko pagtanggap noon sa inyong naging anak. At labis kong pinagsisisihan yun. Galing ka pala sa kanya, Lucinda? Sa mami mo. Oo, nagpunta nga ako doon at nakausap ko na siya. Kumusta naman si Mama Alona? Sabi, uuwi na raw siya bukas. Kaya lang, hindi ka pa pala niya nakakausap, Nika. Akala ko ba, anda ka na makausap siya, Nika? Oo. Gusto ko lang, malakas na siya pag nag-usap kami. Para masasagot niya yung mga tanong ko nang hindi siya nabibinat. Masama pa bang loob mo sa kanya? May gusto lang akong malaman. Ay, siya nga pala. Alam mo na bang tungkol sa daddy mo? Tulog siya. Siguro, hindi pa talaga ito ang tamang panahon para mag-usap kami. Lalabas na ako. Baka magising pa siya. Maabala ko pa. Pwede ko naman siyang puntahan sa bahay nila ni Lolo Narciso. Nika? Di po ba? Kayo ang doktor ng... Ang mami mo? Anak? Anak? Tinawag niyo akong anak? Dahil ako ang tunay mong daddy. Dapat sana ihintayin ko si Daddy Narciso na ipakilala ko sa'yo. Pero nang nakita kita kanila, hindi ko na napigil ang sarili kong magpakilala sa'yo, anak. Daddy ko kayo. I'm sorry, anak. Mahabang panahon tayo nagkakalayo. Pero hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Unawaan ko po kayo. Daddy.
Anak, maaari ba kitang yakapin? Opo, Daddy. Tumika. Daddy, pinanonood lang kita. Hindi ko alam, anak pala kita. Kaya pala, malaking hawig mo kay Alona. Daddy. Hindi ako na matutuwa ang mami mo kapag nalamang nagkausap na tayo. Franz? Ang mami mo, gising na siya. Halika, lumapit tayo sa kanya. Opo. Kausap mo. Ang anak natin, Alona, si Nika. Masaya ako. Dahil pinuntahan mo ko bago ako lumabas ng ospital. Sabi nila kasi, narito ka. Pero hindi naman kita nakikita. Madalas kasi, tulog kayo. Ayaw ko naman makaistorbo. Salamat nga po pala sa pagliligtas niyo sa akin sa kamay ni Amador. Kahit naman sinong mami, hindi papayag na patayin ang kanyang baby. Kung nalaman ko lang na ipinatatapong ka ni Daddy, malamang sasama rin ako sa iyo. Hindi bali nang hindi ako maging artista. Gagawin niyo yun? Oo. Oo, Nika. Anak. Alam mo ba nung sinabi ni Daddy sa akin na patay ka na? Gumuho ang mundo ko. Para ako masisiraan ng bait. Hanggang sa nagtangka ka ako magpakamatay. Ano po? Nailigtas nga lang ako ni Daddy. Pero mula noon, unti-unti rin ako nagbago. Naging rebelde ako. Hanggang sa sumama na ng tuluyan ang ugali ko. Tika, anak, I'm really very sorry. Napakarami ng nagawa kong kasalanan sa iyo. Sana mapatawad mo ako at mabigyan ng pagkakataon. Mami! Oh. Mami ko! Han, narito na tayo sa room mo. Ang laki pala ng room niyo, Mami. Han? Pakibuksan mo nga yung maliit na pintong ito. Mukhang may sorpresa dito, ha? Sige na. Okay. Oh. Wow! Ang daming laruan dito sa kwarto. Ang gaganda. Kanino yung mga laruan na yan, Han? Para sa baby natin. Po, binili niyo yan kahit noong wala na ako? Yes, Ika. Tuwing Pasko, New Year, at birthday mo, meron akong binibiling mga laruan at gift para sa'yo. Mami. Binukay kita sa pamamagitan ng mga regalo. Isinama kita sa puso at isip ko. Mami.
Ngayon, naniniwala na ako na minahal niya ako. Noon, lagi kitang pinanonood. Pinangarap ko maging tulad ninyo para makita at maging kaibigan ko kayo. Kaya pala ganun. Kasi mami kita. Oo, Nika, anak ko. At ako naman, laging nakasubaybay sa karir mo, Alona. Nangangarap ako na darating ang panahon na muli kitang makasama. Kahit na nga hindi ko alam na may anak pala tayo. At dumating nga ang panahon na pinapangarap mo, Franz. Ngayon, makakasama mo na. Hindi lang ako, kundi maging ang ating anak. Caridad, malungkot ka. Nag-iisa ka pa rito sa garden. Namimiss ko lang si Nika. Wala kasi nang lumabas sa ospital si Alona. Naroon na siya sa bahay ni Sir Narciso. At nagsisentimiento ka pala. Naunawaan ko naman, Manang, na kailangan makasama niya si Nika. Dahil matagal na panahon din silang nagkalayo. Pero hindi ko na talaga maiwasan. Hindi siya mamiss. Huwag kang mag-alala. Papalik din yun dito. Nay! Oh. Nay! Manang, si Nika dumating! Sabi ko na sa'yo eh. Nay, kasama ko si Mami at Sige na, Daddy. salubungin mo. Bakit kayo nagpa-cater, Franz? Alona? Kasi, Daddy, may celebrate tayo ngayon. Hindi ko yata alam yun. Kaya nga, sasabihin na namin sa inyo. Daddy Narciso, pakakasal na po kami ni Alona. Ganun ba? Magandang balita yan. Baka makahabol pa ako na isa pang apo. Wow! At amoy kasala na pala. Sinabi mo pa, Mama Georgia? Teka, kasama ba sa entourage si Nika? Of course! Baby namin siya ni Franz. Partner niya si Raster. Si Lucinda, malamang hindi kasama. Ay, grabe ka naman sa akin, Mama. Bakit naman hindi? Kasi naisip ko, ha? Para lang sa magbata yun. Oy, nagsalita ang hindi matanda. Sandali. Baka mamaya magkapikunan kayo dyan, ha? A question? Ano? Paano nga pala ang karir mo, Alona? Ay, hindi na ako mag-aartista pa. Talaga? Yes. Sina Franz at Nika na lang ang aasikasuhin ko. Ay. Magiging stage mother na lang ang kaibigan ko. Tita Ludi, nakausap niyo na po ba si Tata Ambo? Ay, oo, Nika baby. Tuwang-tuwa nga siya sa naging kapalaran mo eh. Makakarating po ba sila? Abay, syempre naman. Pinadalhan ko na sila ng ticket sa bus. Ay, Nika girl. Po. Tumawag nga pala si Mr. Ortiz, yung may-ari ng Ortiz Corporation. Bakit daw po? Ganito ha? Gusto ka raw niyang kunin para sa mga products nila. May new work ka na naman, girl. Talagang abot mo na ang mga bituin. Si Tita talaga. Utang ko po ito sa inyong lahat na hindi nagsawang sumuporta sa akin kahit noong panahong nasa gitna ako ng pagsubok.
Nika, sa makalawa ng kasal ng mami at daddy mo. Oo nga. At 1 month sila mawawala for their honeymoon. Sana dumating naman ang panahon na tayo naman ang ikakasal. Ikaw talaga? Matagal pa yun. Going 20 pa lang ako eh. At ikaw naman 24 pa lang. Mag-aalaga pa ako ng magiging brother ko. Aba, parang sure ka na magkakaroon ka ng kapatid. Pwede pa raw yun, sabi nila. Dahil 34 pa lang si Mommy. Pero alam mo, ngayon pa lang, pinaghahandaan ko ng pagdating ng araw ng ating kasal. Para naman hindi ako mapaya sa parents mo. Salamat, Raster, ha? Salamat saan? Hindi ka bumitiw. Kahit na marami tayong problemang pinagdaanan. Dahil talagang mahal kita. At hindi ko hahayaan na magkalayo pa tayo. Mahal din kita, Raster. Mahal na mahal. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Para sa akin ang ternong hikaw at kwintas na ito, Alona. Oo, kalidad. Gamitin mo yan sa kasal ko, ha? Sige. Ibabalik ko na lamang sa iyo pagkatapos ng kasal. Ay, hindi na. Bigay ko yan sa'yo. Ha? Bakit? Tanda yan ang taus-puso kong pasasalamat sa pagkupkop at pagmamahal mo sa anak ko. Oh. Nagpanggap kang may anak sa pagkadalaga para lang makupkup mo siya. Ganun ang totoo. Ako, ang dalagang ina. Hindi ko naman pinagsisisihan yung ginawa ko, Alona. Naging maligaya ako nang ituring kong anak si Veronica. Franz, bakit ganyan ang titig mo sa akin, honey? Gandang-ganda lang ako sa'yo, honey. Oh. Hindi ka nakakasawang titikan. Sabi mo lang yan. Pero kapag ugod-ugod na ako at maputi na ang buhok, iiwan mo na ako. No, hindi mangyayari yun. Talaga? Totoo? Totoo. Dahil puputi rin ang buhok ko eh. Kaya magsasama tayo hanggang wakas. Oh, I love you, friends. I love you more, Alona. Oh, halika na. Puntahan na natin si Nika at Raster sa labas. Dito na lang tayo sa room mo. Hoy! Ikaw tulad ko. Pilyo ka, ha? Alam ko nasa isip mo. Okay lang naman yun eh. Dahil ikakasal na tayo bukas. Hintayin na lang natin yung bukas para mas exciting ang honeymoon natin. Sige na nga. But be ready. Dahil babawi ako sa'yo. Maganda na ba ako, Per? Oo. Bakit malungkot ka? Kasi naman, ikakasal na si Alona ngayon. Mabubuo na ang pamilya ni Nika, girl. Di ba yun naman talaga ang gusto natin? Para maging happy sila? Naisip ko lang kasi, ngayong happy na si Nika, mawawalan na tayo ng role. Talagang mawawalan na tayo ng role, bruha. Dahil ending na ito. Anong gusto mo? Part 2? Why not? At sa part 2, ang beauty ko naman ang bida. Patola ka. Halika na nga. Baka tayo pa ang malit sa kasalan. Tama. Binabati ko kayo, Alona, Franz. Salamat, Caridad. Thank you. Congratulations, Mommy, Daddy. I'm happy for you. Oh, thank you, my baby. Thank you, anak. Oh, Mister. Apo.
Isang buwan kaming mawawala ng tita Alona mo, ha? Alalayan mo si Nika, ha? Talaga pong gagawin ko yon. Iingatan ko po siya. Good. At huwag gagawa ng hindi pa dapat. Bata pang baby ko. Siyempre naman po, Mami. Huwag kayong mag-alala. Kami ni na Sandra ang magbabantay sa kanila. Ito ang kagandahan ng marami kang nanay, anak. Napakasaya ko po, Mami. Ngayon, masasabi kong natagpuan ko na ang hinahanap kong kaligayahan. Narito lang pala, sa puso ng bawat tao. Naghihintay na piliin natin, at ito'y magagawa lamang sa pamamagitan ng pagiging mapagpatawad, mahinahon, at matatag na pagharap sa mga pagsubok sa buhay.